Isa sa mga sakit na madalas sa mga Pilipino ay ang tinatawag na stroke. Pero magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Napag-uusapan ba natin ito ng maayos? Bago ang lahat, ano nga ba ang stroke? Ito ay tumutukoy sa kondisyon na dulot ng mga komplikasyon sa daloy ng dugo sa utak. Sinasabing may stroke ng isang pasyente kung may pandurugo o paghina ng daloy sa mga ugat papunta sa utak dahil sa pagsikip, pagkabara o pagputok ng mga ito. Ayon sa World Health Organization, 15 milyong tao sa buong mundo ang nakakaranas ng stroke taon-taon. 5 milyon sa kanila ay tuluyang namamatay habang 5 milyon din ang tuluyang nabibigyan ng kapansanan. Sa Pilipinas, kalahating milyon naman bawat taon ang naapektuhan ng stroke ayon sa Philippine Statistics Authority. Kaya naman, ito ay isa sa mga tatlong pangunahing dahilan ng kamatayan ng ating mga kababayan. Ayon sa mga eksperto, mas laganap ang pag-atake ng stroke sa mga Pilipinong may iba pang karamdaman tulad ng alta presyon, diabetes, at mga sakit sa puso. Laganap din ang sakit sa mga taong naninigarilyo, mga lubos na apektado ng stress, at may mga mataas na body mass index o BMI. Pero, paano ba nabubuo ang stroke na yan? Masyadong delikado. May dalawang pangunahing uri ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. Ayon sa Mayo Clinic noong 2022, tumutukoy ang ischemic stroke sa pagkaharang ng daloy ng dugo na nagdudulot ng kakulangan sa sapat na oxygen at sustansya na kailangan ng utak upang gumana ito na maayos. Kahit na maliit at maselan ang mga daluyan ng dugo sa utak, bawal itong magbara dahil kinakailangan ng utak na patuloy na gumana at kumilos bilang sentro sa karamihan ng mga proseso ng ating katawan. Ang mga pagkabarang ito ay maaaring mabuo mismo sa daluyan ng mga dugo sa utak o thrombotic, o maaaring magmula sa ibang bahagi ng katawan na kumalas at naipon sa mahalagang daluyan ng dugo sa utak o embolic. Sa kabilang banda, ayon naman sa American Stroke Association noong 2019, kapag nagkaroon ng pinsala ang utak na nagdudulot sa pagputok ng mga masiselang daluyan ng dugo rito, isa itong halimbawa ng hemorrhagic stroke. Ang pagputok ng mga ugat sa utak ay maaaring dulot ng pagtaas ng presyon sa dugo, pagkakaipon ng taba, o panlabas na pinsalang magdudulot sa pagkaalog o paggalaw ng utak sa loob ng bungo. Ang mga pagdurugong ito ay maaaring mangyari mismo sa laman ng utak o sa paligid naman nito sa loob ng bungo. Pero Dok, paano ko po ba masasabi kung may stroke ang isang tao? O ako? Bago ang lahat, ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang mga senyales o signs ay ang mga kondisyon na nakikita ng iba. Samantala, ang mga sintomas o symptoms ay personal na nararamdaman. Sumakatuwid, ang senyales ay panlabas na nakikita at ang sintomas naman ay panloob na nararamdaman ng mismong pasyente. Unahin natin ang mga senyales. Ang mga taong may stroke ay maaaring makaranas na tinatawag na hemiparesis. Ayon kina Wang noong 2020, nangyayari ito kapag hindi na maigalaw ng maayos ang isang panig ng katawan dahil apektado ang utak na siyang kumukontrol ng ating kilos. Nakikita ito sa mga pasyenteng hirap tumayo o maglakad, panghihina sa isang kamay o paa, at paglalagay ng muka sa isang banda. Isang senyales din ang aphasia. Sinasabi naman ni Le at Louis noong 2023 na ito ay ang pagkahina ng abilidad sa pag-intindi at pagsasalita. Ang mga pasyente ng stroke ay nahihirapang magsalita at bumuo ng mga pangusap. Ang iba pang senyales ay ang kabawasan ng kamalayan sa paligid at kawalan ng balanse. Sunod ay ang mga sintomas. Ang mga taong may stroke ay maaaring makaranas ng biglaang pananakit ng ulo. Isa pang sintomas ay ang panghihina ng paningin, base kina Pula at Yuen noong 2017. Para kina Ko noong 2021, maaari ding makaranas ng pamamanhid ng katawan lalo na sa kamay, paa at muka. Naapektuhan din ang kognitibong gamit ng utak. Sinabi naman ni Elendu noong 2023 na nahihirapan ng mga pasyente na magkabisa, mag-focus, magplano, magdesisyon, magresolba ng problema, at magkontrol ng sariling ugali. Paano naman ito nakikita ng mga doktor?
Isa sa mga pinakasaligan at mahalagang diagnostic na pagtingin para sa CVD ay kinabibilangan ng BFAST na paraan ng nangangahulugang balanse, mata, muka, bisig, pagsasalita at oras. Balance, eyes, face, arms, speech at time sa Ingles. Sa oras na hindi normal ang mga parteng nabanggit, mahalaga ang agarang aksyon. Sa pakalahatan, ang BFAST na paraan ay nakakatulong na matukoy ang mga stroke ng mabilis na nagbibigay ng daan para sa napapanahong interbensyong medikal. Nagbigay si Donahue noong 2017 ng mga karaniwang ginagamit na diagnostic na instrumento para sa mga CVD. Una ay ultrasound. Pangalawa ay computed tomography or CT at computed tomography angiography or CTA. Pangatlo ay digital subtraction angiography or DSA. Pang-apat, anatomical magnetic resonance imaging or MRI at magnetic resonance angiography or MRA. At pang-lima ay positron emission technology or PET. Sa lahat ng tinalakay natin, maiwasan ba natin ang stroke? Sa larang ng pampublikong kalusugan, ang stroke ay isang pangunahing sanhi ng kamatayan at kapansanan sa buong mundo. Mula 2009 hanggang 2019, ito ay pangalawang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Gayon din, naiulat ng WHO na ang stroke ay ang pangalawang pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo at ang ikatlong pangunahing sanhi ng pinagsamang kamatayan at kapansanan. Kitang-kita ang epekto ng stroke sa kalusugan ng pampubliko sa Pilipinas. Mayroong mataas na rate ng mortality at morbidity, particular sa mga rural na lugar. Nabanggit din na maraming nakaligtas sa stroke ay nahaharap sa pangmatagalang kapansanan, kabilang ang paralysis, kahirapan sa pagsasalita, at kapansanan sa pag-iisip. Malaking hamon din ang pagpopondo sa mga serbisyong pangkalusugan. Mayroong mga Pilipino ang nagdadala ng pinansyal na pasanin ng labas sa bulsa ng mga gastos para sa parehong paggamot at rehabilitative na pangangalaga. At ang panghuli, ang stroke ay nakaka-apekto sa maraming gabi ng kalidad sa buhay na humahantong sa mga hamon at pisikal, emosyonal at sa mga aspeto ng buhay. Higit pa rito, pinakita ng isang survey sa komunidad na 34% lamang ang mga respondent ang may kaalaman tungkol sa stroke. Nakakabahala, maraming individual ang nalilito sa stroke na mahiatake sa puso. Ang kahulugan ng kamatayan na ito ay umahadlang sa pananahong pagkilala at pagtugon sa mga sintomas ng stroke. Lumipat naman tayo sa mga antas ng pag-iwas ng stroke. Susuriin natin ang iba't ibang mga patakaran at organisasyon sa parehong lokal sa Pilipinas at internasyonal sa ibang mga bansa. Magsisimula tayo sa primordial na antas. Para sa antas na ito, sumangguni kami sa isang pag-aaral ni Hussein. Ang primordial level ay nagtatarget sa ugat na sanhi at pinipigilan ng pagsisimula ng mga kadahilanan ng panganib ng sakit. Bago ang kapanganakan, mayroong isang konsepto na tinatawag na Barker Hypothesis, kung saan ang mga sakit ay maaaring sanhi ng malnutrisyon sa panahon ng pagbubuntis na humahanto sa mas mataas na panganib ng stroke at mga sakit na umuusbong sa sanggol. Kasama sa antas na ito ang malusog na pamumuhay, na kinabibilangan ng malusog na mga pattern ng pagkain, pisikal na aktibidad para sa mga bata, at paghikayat sa pag-iwas sa tabako ay nakatutulong upang maiwasan ang stroke. Bukod dito, ang pagtugon sa polusyon ng hangin ay maaari ding makatulong sa pagbabawas ng mga ganitong uri ng sakit. Susunod, para sa pangunahing antas, isang lokal na papel mula kina Colliantes et al. Na tumalakay sa mga kakulangan tungkol sa kalidad ng pangangalaga sa stroke sa Pilipinas. Ang pangunahing pag-iwas ay nakatuon sa pagtugon sa mga kadahilanan ng panganib bago ito mangyari. Isa sa mga patakarang tinalakay ng papel ay ang National Policy on Strengthening the Prevention and Control of Chronic Lifestyle-Related NCDs or Non-Communicable Diseases noong 2011. Ito ay naglalayong magpatupad na isang programa sa pag-iwas sa mga sakit sa pamumuhay tulad ng stroke sa pamamagitan ng pagbawas sa mga kadahilanan ng panganib tulad ng paninigarilyo, hypertension at diabetes. Naglalayong bawasan ng NCD mortality rate ng 2% kada taon. Kabilang dito ang Syntax Reform Law noong 2012 na nagtaas ng buwis sa mga produktong tabako na may layuning bawasan ang paggamit ng tabako. Ito naman ang sekundaryang antas ng pag-iiwas mula sa parehong papel.
Kabilang dito ang mga individual na nakaranas na ng stroke o nasa mataas na panganib na magkaroon nito. Tinalakay nito ang pagtatag ng Acute Stroke Ready Hospitals or ASRH sa pamamagitan ng National Stroke Policy ng DOH sa pakikipagtulungan ng Stroke Society of the Philippines. Pati na rin ang mga stroke units sa mga ospital na nagbibigay ng thrombolysis at rehabilitation services para sa mga nakaligtas sa stroke. Nagawa nitong mapabuti ang thrombolysis rate mula 1.4% noong 2014 to 2016 hanggang sa 11% noong 2021 sa pamamagitan ng stroke training at edukasyon na pinangunahan ng Stroke Society of the Philippines. Habang para sa tertiary prevention, tinatalakay nito ang antas ng pag-iwas na tinutugunan sa pagbabawas ng kapansanan at pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa mga nakaligtas ng stroke. Kabilang dito ang mga serbisyo sa rehabilitasyon na maaaring gawin sa ospital o sa ginhawa ng tahanan ng mga pasyente, tulad ng occupational therapy, physiotherapy, speech and language therapy. At sa puntong ito, nagtatapos ang talakayan. Totoo nga malala ang sakit na stroke. Ngunit, marami tayong paraan upang maiwasan ito. Nasa huli ang pagsisisi, kaya lagi nating tandaan ang kasabihan na, prevention is better than cure.